Ayaw itong paniwalaan ng karamihan pero siya talaga ang may numerong 666 ayon sa Biblia. Sino tong tinutukoy na ito rito sa title mga kapatid mula kay Sa Iyong Araw? Yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction mga kapatid, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video. Disclaimer lang, hindi ito paninira sa kahit na anong paniniwala o relihiyon mga kapatid. Ito'y pagbibigay lamang ng reaction and commentary sa topic o sa particular na topic na ating pag-uusapan mga kapatid. No? So, wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Ating napag-usapan mga kaibigan noong nakaraang mga content ang patungkol sa Antikristo. At sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan mga kaibigan, ano nga ba ang 666? Ano ang kahulugan nito? Bakit isa ito sa pinakamisteryosong numero sa libro ng Revelation? Atin itong pag-uusapan mga kaibigan. Sa Apokalipsis. Naglipa na nga mga kaibigan ang numerong 666. Marami ang nagsasabi na ito ay isang microchip na inilalagay sa ulo o kaya sa kamay na tanda raw ng hayop. Ngunit hindi ito mga kaibigan ang sinasabi ng Biblia. Ating pag-uusapan ano nga ba ang ibig sabihin ng numerong 666. Kung ating mapapansin mga kaibigan at babasahin sa Revelation 13 verse 18, binabanggit niya dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Oo mga kaibigan, tumutukoy ito sa numero at bilang ng hayop sapagkat siya raw mga kaibigan ay bilang ng isang tao. Kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi ito ang tanda ng hayop, hindi 666 mga kaibigan sapagkat binabanggit sa Revelation 13 verse 17, napakaliwanag na ang 666 ay bilang ng hayop mga kaibigan na ating napag-usapan sa mga nakaraang nating content. Ang 666 mga kaibigan ay bilang ng Antikristo. Binabanggit niya dito mga kaibigan sa Revelation 13 verse 17 at Revelation 15 verse 2, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Ito mga kaibigan ay numero at representasyon ng numero mga kaibigan ng hayop na ito. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa larawang ito ang larawan ni Pope Sixtus. Ito mga kaibigan ang kanyang tomb. May 5 mga kaibigan na mga papa ang ipinangalan. Sa kanilang pangalan ang salitang Sixtus. Ang ibig sabihin mga kaibigan nito sa root word na 6. At isa ito mga kaibigan sa mga tomb na mayroong 6. Kung inyo ito makikita mga kaibigan, ay napakaliwanag ng binabanggit ng tomb na ito. Ating i-close up at tignan mga kaibigan ang korona sa kanyang ulo. Sa crown mga kaibigan ng papa na ito ay makikita natin ang 6 na nakapulupot na mga serpents sa ilalim mga kaibigan ng occult na pyramid. Nakita nyo ba mga kaibigan? At kung iyo makikita mga kaibigan, ano ba ang ibig sabihin ng serpent sa Biblia? Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay ang kaaway? Now, why would you have 6 serpents on the crown? Ngayon mga kaibigan, bakit kaya merong 6 na serpents sa crown ng papa? Oo nga, no? Bakit kaya? Ano kayang ibig sabihin no? Napakarami namang hayop, pero dun sa corona, bakit kaya serpents ang nailagay nila, no? Hindi natin alam mga tol. Pagkatapos ipinangalan sa kanya ang salitang 6 sa salitang Sixtus. Tapos napakarami namang number, 6 pa talaga, no? Sixtus o 6. Sasabihin ko ito mga kaibigan, ang 666 mga kaibigan ng numero ay very sacred ito sa ancient religions sa buong mundo. Ito mga kaibigan ay associated sa pag-worship sa araw. Kung iyong makita mga kaibigan, ito yung mga solar coins sa mga ancient na government. Mapapansin natin dito mga kaibigan ang larawan ng sun at ng moon. At binabanggit ito mga kaibigan na ito raw ay Solis Elun. At kung iyong makikita mga kaibigan, manonotice niyo dito na mayroong 6 na columns sa kanyang likod. At kung i-add nyo mga kaibigan sa anumang klase ng direksyon, ay ang total nito ay 111. Kahit na ito ay vertically at horizontally, pag inad mo mga kaibigan ay 111 pa rin. Maging sa diagonal mga kaibigan ay 111 pa rin. At meron siyang 6 columns. At kung mapapansin natin mga kaibigan, ang kanyang total na numero, pag inad mo ito ay 666 na naka-inscribe din mga kaibigan sa ilalim
ng coin na ito sapagkat very sacred mga kaibigan ang numerong 666 sa ancient religions. Ito mga kaibigan ay associated sa pag-worship sa araw. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito naman ay isang estatwa ng babae. At makikita nyo mga kaibigan sa kanyang mga paa na nagpapakita mga kaibigan ng kanyang pagkadominante sa buong mundo. Nakaapak At sa meron earth. siya mga kaibigan yakap-yakap. Kung ating itong Araw. izo-zoom, makikita natin mga kaibigan. Ito mga kaibigan ang babae na kayakap ang araw. Makikita natin dito mga kaibigan ang simbolismo ng araw sa Vatican. Bakit kaya sa Vatican ay nagkalat mga kaibigan ang mga araw? Dahil ang Church ng Rome mga kaibigan ay pinalitan ang araw ng Sabat na ginawang Sunday bilang respeto mga kaibigan sa God ng mga pagano, ang God of the Sun. Kaya ibig sabihin mga kaibigan ng Sunday is Day of the Sun. At kung ating mapapansin mga kaibigan, sa Revelations 13 verse 18, dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang na hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666 kung inyo makikita mga kaibigan. So ito talaga yung ibinigay na palatandaan kasi sa Bible eh. Ito misteryo to eh, kaya marami nagtatalo-talo kung ito ba talaga yung tao, ito ba yung bilang ng mga tao, o ito ba yung isang microchip na inilalagay sa ulo, 'di ba? So ito yung palatandaan lang, no? Ito yung palatandaan lang at makikita mo kung aaralin mo kung nasa kanino yung palatandaan na yun eh. Pero may mga nagsasabi nga na ito'y bilang daw ng mga tao, bilang ng isang tao. Basta etong numerong to, ang palatandaan mga kapatid, yung number na to, ito yung talagang sa Diablo, yung Antikristo. Kaya yung Antikristo mga kapatid, hindi ito yung tipong makikita mong gumagawa ng yung hayag na gumagawa ng masama. Kasi kung ganun, wala nang pagtatalon-talunan, may tuturo mo agad ng daliri mo kung sino siya. Pero eto nga kasi ay nagtatago sa anyong tupa, 'di ba? Pero isang lobong maninila daw pala, no? Ito ay bilang ng pangalan mga kaibigan ng hayop na tumutotal sa 666. At sabi niya dito mga kaibigan, ay bilang ng pangalan ng tao na namumuno sa hayop. So ito mga kaibigan, Bilang ng pangalan ng tao, 'di ba? Bilang ng pangalan ng tao. So talagang palaisipan 'yon mga tol, 'di ba? Kung iisipin mo meron siyang titulo. Kasi pangalan parang title din 'yun eh. Hindi naman pwede yung mismong pangalan mo eh. Yung titulo, 'di ba yung title? Yun yung pangalan ng isang tao na ang numero ay 666. ay bilang ng kanyang pangalan. Ito'y bilang ng tao at ito'y bilang mga kaibigan ng hayop. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, sa letter mga kaibigan ng Pope's Mitre, ang salitang Vicarius Filii Dei. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan sa salitang Latin ay Vicar of the Son of God. Ibig sabihin, siya ang Diyos mga kaibigan dito sa lupa. Ito mga kaibigan ang opisyal na title ng Papa, ang Vicarius. Annotated timeline. Pero ito mga kapatid, may pagtutubid dyan. May mga nagko-comment kasi dati sa akin nung nakakapag-reaction tayo about sa 666 dati. Wala naman daw nakalagay na Vicarius Filii Dei sa corona nung Papa, mga kapatid. So, meron bang nakalagay o wala? No? Comment na lang kayo sa baba. Filii Dei, ibig sabihin mga kaibigan, siya ang substitute ng anak ng Diyos dito sa lupa. Very interesting mga kaibigan na term ito sapagkat ito rin mga kaibigan ay tumutukoy sa Antikristo sa Greek. Nang ibig sabihin mga kaibigan ay substitute for Christ. So ibig sabihin mga kaibigan ng Vicarius Filii Dei ay Antichrist. So ito mga kaibigan ay makikita natin sa salitang Grego. At ating balikan mga kaibigan ang verse sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Kailangan nating bilangin mga kaibigan ang bilang ng pangalan ng hayop mga kaibigan. Kung inyong makikita sa Roma, makikita natin doon na ang mga clock nila mga kaibigan ay hindi mga numero ang nakalagay doon, kundi mga Roman numerals. Ito mga kaibigan, ang pagkakasulat ng mga Latin mga kaibigan ng numero sa lugar ng Roma. At kung mapapansin nyo mga kaibigan dito, ang salitang museum, imbes na U ang ilagay, ay V mga kaibigan ang kanilang nilalagay. Kasi walang U mga kaibigan sa Latin, kundi ang inilalagay nila ay V. Kaya kung ating mapapansin mga kaibigan, nung tayo ay elementarya, naalala ko pa na ang mga numero mga kaibigan ng Roman numerals ay ang I ay 1, ang L ay 50, ang D ay 500,
habang ang C mga kaibigan 100. ay 100, habang ang X naman mga kaibigan 10. ay 10. Ang salitang Vicarious Filii, atin ito makikita mga kaibigan sa korona ng Papa. Yan, no? Ito yun eh. Sinasabi ng mga kaibigan nating Catholic, no? Pwede nyo ulit i-comment. Meron ba o walang nakasulat na ganito sa korona ng Papa? Alright, no? So comment kayo sa baba. Ang pagkakalagay mga kaibigan ito ay Vicarious Filii. Ating babalikan mga kaibigan sa Our Sunday Visitor, April 18, 1915. The letters on the Pope's meter are this Vicarious Filii, which is Latin for the Vicar of the Son of God. Yan, ito yung nakalagay daw sa Our Sunday Visitor, no? April 18, 1915. No? Tagal na, no? 1915 pa. Our Sunday Visitor. The letters on the Pope's meter are this Vicarious Filii, which is Latin for Vicar of the Son of God o kahalili ng anak ng Diyos. Kahalili. Our Sunday Visitor. At kung ating mapapansin mga kaibigan ito mga kaibigan ang Roman numerals ng Vicarious Filii. Ating isusulat mga kaibigan ito upang makita natin kung ano mga kaibigan ang total na numero ng salitang Vicarious Filii. Ang V mga kaibigan ay 5, ang I ay 1, ang C mga kaibigan ay 100, habang ang A ay 0, R ay 0 dahil wala naman mga kaibigan ito sa Roman numeral. Pagkatapos ang I ulit mga kaibigan ay 1, habang ang U And ay B, V rin ito mga kaibigan 5. na nire-represent ang numerong 5, habang ang S ay 0. So, Ito mga 112. kaibigan ay tumutotal sa 112 at tayo mga kaibigan ay dumako sa Filii. Ang F ay 0, ang I ay 1, habang ang L ay 50, 50. habang ang I ulit mga So, kaibigan 53. ay 1, at ang I mga kaibigan ulit ay 1. Ito ay tumutotal mga kaibigan ng 53 at tayo mga kaibigan ay dumako na sa DI. Ang D mga kaibigan ay 500, habang ang E ay 0, habang ang I ay 1. Ito ay tumutotal sa Tinotal mo 501. lahat, no? At kung ating i-add mga kaibigan, 112 plus 53 plus 501 ay equals, hulaan nyo mga kaibigan kung ilan ito. Ito mga kaibigan ay nakakakilabot dahil ang numero mga kaibigan lumalabas ay 666. So lumalabas kasi ito'y pangalan ng isang tao. O pangalan, ito'y sumisimbolo sa titulo mga tol. Kasi kahit na sino ang iupo, kung pagpalagay natin na meron talagang nakalagay na Vicarious Filii doon sa corona. So kung sino man ang maupo bilang susunod na papa, siya pa rin ang magsusuot ng koronang yun. So siya yung may title nun, siya yung kahalili. Diba? Kasi ngayon daw yung kahulugan nun eh. Vicarious Filii, ang ibig sabihin daw nun ay kahalili o Vicar of the Son of God, kahalili. So kung sino man yung maupo doon, kung nung unang panahon pa o ngayon, kung sino man yun, so sa kanya yung koronang yun, at ang title nun ay kahalili ng anak ng Diyos, yun yung title, di ba? Pope nga Papa Vicarious Filii, ang bilang nun ay 666. So yun yung explanation mga tol. Napakalino mga kaibigan ang sinasabi ng Biblia sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao mga kaibigan, at ang kanyang bilang ay 666. Nakakagulat lang isipin mga kaibigan na ito ay matagal lang itinago sa atin ang patungkol sa papacy. Binabanggit mga kaibigan sa artikel na ito si Cardinal Joseph Ratzinger na kilala bilang Pope Benedict XVI noong 1992. Binabanggit niya dito, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible or the... Sino may sabi? Cardinal Joseph Ratzinger, now Pope Benedict the 16th na 1992. So siya may sabi, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible, the Word of God, and is capable of contradicting it. Ang may sabi nun si Cardinal Joseph Ratzinger na ngayon si Pope Benedict the 16th. Yun daw ang may sabi, no? Balikan natin, tama nga ba? Joseph Ratzinger. Lang isipin mga kaibigan na ito ay matagal lang itinago sa atin ang patungkol sa papacy. Binabanggit mga kaibigan sa artikel na ito si Cardinal Joseph Ratzinger na kilala bilang Pope Benedict XVI noong 1992. Binabanggit niya dito, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible or the Word of God and is capable
of contradicting it. Mhm. Oo mga kaibigan, ang iglesia raw ng Roman Catholic Church ay mas mataas pa sa binabanggit mga kaibigan ng Biblia dahil kaya nila mga kaibigan na baguhin at i-contradict ang sinasabi daw ng salita ng ating Panginoon. At kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi ba't isa itong kapusungan sa ating Panginoon dahil binabanggit mga kaibigan sa Salmo 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Oo mga kaibigan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. At ito mga kaibigan ay mababasa lamang natin sa salita ng ating Panginoon. Job 5 verse 17 to 18, narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos, kahit huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng kapangyarihan sa lahat, sapagkat siya'y ang Diyos, sumusugat at nagtatapal, siya'y sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Oo mga kaibigan, masakit mang isipin ang katotohanan, ngunit ito mga kaibigan ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Sabi nga the truth will set you free. Hindi ko alam kung anong religion ni SIA o ni Sa Iyong Araw mga kapatid. Pero etong sinasabi niya mga tol, meron siyang mga basehan na ipinapakita. Kung gusto ninyong kontrahin yung sinasabi niya, pwedeng niyo siyang kontrahin kung gusto niyo. Pero sana doon sa maayos na debate, hindi yung tipong may maiganti lang kayo, di ba? Yung sasabihin nyo, naninira. Patunayan yung ito'y paninira lang sa inyo ni Sa Iyong Araw. Sa pamamagitan din naman ng mga katibayan ninyo, ng mga evidence ninyo, mga ganun mga bagay, mga tol, no? Ng mga aral na nakapaloob. Kasi mahirap naman kung babasahan ka ng verse ng Bible tas ang isasagot mo. Baka di ka na lang mag-reaction ng issue ng mga ganyan-ganyan. Wala namang kinalaman sa Bible yung isyong gusto nyong ipa-review. Yung gusto yung tawag dito, ipabigyan ng reaction. Kung meron kayong tutol doon sa mga sinabi niya Sa Iyong Araw, pwede niyo siyang kontrahin kung gusto ninyo sa pamamagitan din ng aral. Pwede niyo sabihin hindi yung papa namin na 666, kundi kumbaga yung leader ninyo kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganun. 'Di ba? Ipakita niyo rin yung mga ebidensya mga kapatid, no? Parang mas maganda yung ganong klase ng debate, 'di ba? Kaysa yung puro lang issue yung ganyan, kailan lang kayo lumitaw, kailan lang kayo lumabas, kailan lang kayo mga ganun. Mga ganung mga bagay mga tol kasi pambata 'di ba? Pambata yung mga ganung argumento Alright, so ano masasabi ninyo dito sa videong napanood natin? Ayaw itong paniwalaan ng karamihan pero siya talaga ang may numerong 666 ayon sa Bible. Alright mga kapatid, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi kung nasan man kayo. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.